Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo global. Vic Garcia bumalik. At Abilene Garcia, Dadako na tayo sa tulong dagdag kaalaman. kung saan hahanap tayo ng paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman. Alin ang mas masarap? Sino ang mas magaling? Sino ang dapat iboto? Alin ang mas maganda? O sino ba ang tama? Ikaw o ako? Oo nga naman, ilan lang yan sa madalas pag-usapan at pagtalunan ng maraming tao. Totoo po. At malamang alam niyo po yan ilang beses na kinakipagtanong, nakipag-argumento sa ibang tao dahil sa mga bagay na to. Oo, ang masakit kung minsan ito ay nauuwi sa away at samaan ng loob ng magkakapamilya, magkakaibigan at kung sino-sino pa. Yun ang ayaw po nating mangyari. Kasi po kuminsan, okay sana, kwentuhan lang, argumento lang. Oo. Pagkatapos yun, wala na. Kuminsan po, itong mga kwentuhan, argumento na to, nagdudulot po ng sama ng loob. Kuminsan, hindi na po nag-uusap yung magkapamilya, hindi na magkausap yung magkaibigan. Bakit? Nagsimula sa isang argumento. Sigurado ko alam nyo itong pinag-uusapan natin. Oo, kumbaga pinagpipilitan ng isa yung perspective niya, pinagpipilitan din ng isa yung perspective niya. Ang Good news. news! Pag-uusapan natin kung ano-ano ang dapat gawin kung sabi ng iba, mali ka. Pero ang alam mo, tama ka. Sa ating episode na, Sino ang may tama? Ayan, o kaya, pwede bang ibang title dyan eh. Sino tatamaan? Kasi mali. So, makinig po kayo mabuti. May ilan po kami mga techniques na dapat yung gawin para maiwasan itong mga bagay na to. Okay, number one, alamin kung ang issue ay opinion or katotohanan. Ito po isa sa pinaka-importanting dapat gawin nyo kung kayo po ay nasa ganitong sitwasyon na may argumento, may parang di pagkakasunduan. Ang unang-una nyo gagawin, yung pinag-uusapan nyo ba, opinion or katotohanan? Nagkakaintindihan po tayo. So, alamin po natin, ano yung pagkakaiba nito dalawa? Ma'am, ano yan? Alam mo nyo, according sa dictionary.com, yung opinion is a belief or judgment that rests on grounds insufficient to produce complete certainty. Ayan. So, ibig sabihin po, may opinion mo yon, tingin mo parang tama yon, pero walang ganong buo, matibay na ebidensya to prove it. Take note ha, may ebidensya, pero hindi buong buo. Kaya tawag pa lang natin, opinion. Yun po ibig sabihin ng opinion. Ano yun eh, parang personal na view mo, di ba? Mm-mm. Or attitude or appraisal dun sa isang bagay. Yun. So malinaw, yun po ang opinion. Pinag-uusapan, pero walang malinaw, matibay, scientific fact to prove na totoo yan. Correct. Yung Ano yung fact fact? naman is something that exists. Yan. Something known, no? To exist or to have happened. Example, sinabi mo, wireless communication is now a fact. Yan. Diba? Ibig sabihin, may wireless communication. Nangyayari talaga. Bihirang tao magsasabi sa'yo, walang wireless. Alam nila, may Bluetooth, may Wi-Fi. Yes. So, bihira ka makakitang magsasabi, ay, hindi totoo yung Bluetooth na yan, at hindi totoo yung Wi-Fi na yan. So, ibig sabihin, ang Bluetooth, ang Wi-Fi, ang internet, Wireless. fact. Yes. Wireless, katotohanan. Yun po ang ibig sabihin ng katotohanan o fact. Ang truth kasi, ito yung known by actual experience or observation, something known to be true. Yan. So, malinaw ha? Yung katotohanan, fact, talagang halos lahat ng tao naniniwala yun ang katotohanan. Malinaw. Oo. Yun ang fact. Ang opinion, may nagsasabing ganito, may nagsasabing ganito, may nagsasabing ganito. Nagkakaintindihan tayo. Okay. Lagay natin sa konteksto ng pangyayari Actual, sa araw-araw. No? Example, nabangga ni person A ang kotse ni person B. Yan, nabangga. Okay. Anong fact dyan? Yan. Ang fact, nabangga ni person A ang kotse ni person B. Malinaw yan. Halos Yes. walang magreklamo at walang may ipag-argumento na hindi nabangga. Kasi may katibayan, nabangga, may bump yung isang kotse, so nabangga. Yun ang ibig sabihin ng fact. Opinion. Opinion naman, sinadya Nako. ni person A na banggain ang kotse ni person B. Ayan. So medyo, Oo. medyo problema po ng konti yan. Kasi paano natin mapapatunayan na sinadya? Unless Oo. meron pong ebidensya. Pakiramdam ko sinadya kasi galit siya. Pero hindi naman lahat ng galit, babanggain. Babanggain. So, oo. ang tawag po doon, opinion. Yung pagkakabangga ng kotse, fact yun, dahil ito yung nangyari. Pero yung sinadya ni person A na banggain ang kotse ni person B, yun nga, hindi tayo sigurado. Doon natin masasabi na opinion yun. Opinion. Pero, meron tayong matibay na katibayan. Yeah. Diba? So Oo. kakainin na, kung opinion po yan, normally walang matibay na katibayan. Pag fact po yan, may matibay na katibayan. Pero kung may Yes. opinion ka, at makakapag-present ka ng matibay na katibayan,
baka yung sinadya magkatotoo. Ba't sinadya? Sinabi sa akin yan na pag nangyari, Babanggain niya. babanggain ko yan. Oo. At hindi lang ako nadinig niyan. Nadinig din ng tatay ko, nanay ko. Aba, ito kumbaga May proof na. yung opinion, hindi na nagiging opinion. Baka maging katotohanan. At ito pa, ni-record ko pa. Yan. So ngayon, hindi na yung opinion kasi may proof na sinadya talaga. Take note, mangyayari lang po yung opinion, magiging fact, kung mayroon pong matibay na ebidensya. Yes, kaya dapat nating alaming mabuti kung opinion ba o katotohanan yung ating pinag-uusapan o pinagtatalunan. Tandaan Bakit? niyo po, Bakit? almost everything we hear is an opinion, not a fact. Almost everything we see is a perspective, not truth. Kaya mag-ingat. So, ingat po ha. So, ating nakikita, perspective po natin yan, hindi tayo sigurado unless supported by facts. Sabi nga ni Napoleon Hill, opinions are the cheapest commodities on earth. Totoo. Everyone has a flock of opinions ready to be wished upon anyone who will accept Oh, them. ang dali po magkaroon ng opinion. Ito, Oo. opinion ko dyan. Ito, pakiramdam ko yan. Ito, ganda. Okay, walang problema. Pag ganun po, huwag niyo pagawa yan. Yes. Okay? Pero, yung opinion gagawing fact, ibang usapan po uli yan. Kaya alamin, di ba, kung ang issue ay opinion or katotohanan. So, yun po ang step number 1. Habang nag-argumento kayo, opinion ba to katotohanan? Pag nalaman mo opinion o katotohanan, punta tayo step number 2. Okay, kung opinion, respetuhin ang opinion ng iba. Remember, we are all entitled to our own opinion. Totoo Lahat yan. tayo may karapatan sa ating opinion. Kung may opinion ka, may opinion din ng iba. O, okay sana kung Pareho pareho opinion nyo. opinion ninyo, di ba? Pero kung hindi, okay lang. So, yun po step number 2, kung alam mo opinion na pinag-uusapan yun, respeto, ganun ba pananaw mo? Okay, pero ito po'y pananaw ko. So, huwag mong pagpilitan yung opinion mo sa ibang tao at sana yung kausap mo, huwag din pagpilitan opinion niya sa iyo. Kasi opinion. Yes, kaya kung okay sa'yo ilahad ang iyong opinion, pabayaan mo rin ang iba na ihayag nila ang kanilang opinion. Sabi nga ni Bill Bullard, opinion is the lowest form of human knowledge. It requires no accountability, no understanding. The highest form of knowledge is empathy, for it requires us to suspend our egos and live in another's world. Yan. So, ito, Ah. pag ganun po ginawa natin, ibig sabihin, pinakikinggan po natin yung sinasabi ng iba. Kaya, payo po namin step number 2. Kung opinion, respetuhin po natin ang opinion ng iba. Bago tayo mag-break, magbibigay daan muna tayo sa tulong inspirasyon mula kay Bing Kalinawan ng Sante Barley, who will inspire us and keep us on fire sa kanyang topic na healthy lifestyle. Panoorin natin ito. Pag-uusapan natin ay healthy lifestyle. Ano ba ang lifestyle? Kasi pag sinabi nating lifestyle, nandun na siya sa atin araw-araw. Yung ginagawa natin araw-araw. Alam mo yung upon rising up in the morning, paggising mo, ano ba talagang una mong ginagawa? So, syempre ako, whenever I wake up, syempre, I pray. Tapos, prepare na ako ng aking barley as supplement, okay? So, ang barley, maganda ito as a supplement. Sabi nga, supplement, ano ba ang supplement or food supplement? Ito ay karagdagan. Kasi may kakulangan yung mga kinakain natin. That's why we really have to supply our body with the nutrients. Hindi naman yung dami ng kinakain natin Dapat yung meron talagang nutrition. So I found out na yung barley pala ay napakadami niyang micronutrients. Kasi kailangan natin ng vitamins, ng minerals, amino acid, mga protina, no? Ito ay nandoon siya sa barley, no? So it's a supplement. So I've been an advocate of nutritionals for the past 30 years na yata, no? So kailangan talaga may supplement ka Hindi lang vitamins, hindi lang minerals, so madami. Kasi kailangan natin yung mga nutrients na yun. Sabi ko nga, hindi yung dami ng pagkain na kinakain natin. It's the nutrition or the nutrients that we get in the food that we eat. So nagiging lifestyle ko na ito na upon waking up in the morning every day, kailangan umiinom ako ng isang supplement just like the barley, no? So, madaming nagagawa kasi si barley. So, if you can Google, maraming klase ng barley, no? Barley pearl, barley husk. So, actually, yung iniinom namin is in the juice, in capsules, and kailangan talaga everyday mo siyang iniinom because that's already a part of your lifestyle, okay? So, in fact, it's the little things, doing things every day na gagawin natin.
Again, ako po si Bing Kalinawan, Corporate Product Specialist Consultant. Let's live more and do more with Sante. Bye! Maraming salamat for inspiring us and keeping us on fire. For more information about Sante Barley, please go to their website, mysante.com. Sa aming pagbabalik, itutuloy pa po natin ang ating kwento. Magbabalik pa ang tulong ko para sa mga global. Huwag bibitiw. Tulong ko, pasa mo, gaganda ang